sabi mo sa katanin mo, hadungan, ito akong kaindi. Anong silba? Okay, gusto niya na ang hayaan si Lord. Amen. So let us just remind ourselves, sabihin mo, Lord, yan po ako kanya hindi. Dahil sa ngaran mo, sa pagpadangat mo, gusto ka kaman kong padangaton, sa paagi kang pagpuri ko, pagkanta ko, pagtaas kang kamot ko, pagpalakpak ko, pagsabi ko yung hallelujah! Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Isa yung point dito nagsasabi ka na maugma ako kay Lord. Nauugma ako kay Lord. Ikaw, Kuya Jo, naugma ka kay Lord. Amen. 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 Kadawag ninigay mo si Lord sa buhay na naugma kita. Sabi ni Lord man, siya man, ano po nito, na makitang ginigay mo, maugmahon na si Lord sa to. Amen? Sabi mo sa kanay, maugmahon si Lord sa imo. Mas maugma pa siya kung madadamog niya ang boses mo. Amen? Amen! Kaya kantaan na ang Diyos. Hallelujah! Let's clap our hands to the Lord. Amen! Come on! Hey! Oh, 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 yeah! Hallelujah, Father God, so first, Lord. Oh, ang lahat ng aming palakpak ay pasasalamat sa iyo, Ama.
ninanais ko. Ang puso ko ay lalagay sa'yo. Salamat sa dakila. Salamat sa dakila mo, Panginoon. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo
madakila, ikaw ang tanging maitaas, ikaw ang tanging mapapurihan naman sa aming mga buhay. Salamat po, kami po ay narito, bukas muli ang aming mga puso sa iyong pagmamahal. We just want to enjoy your love as we sit here together, O God, listening to your love letter unto us, O Father. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Dadako na po tayo sa pagbabanal na hapunan. Muli nating alalahanin, sariwain yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Buksan natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians 5. Mabong kita sa Sarabayan ta po. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una ay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatimulaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niya ang ipamalita ito. Kaya nga, kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So yan po ang nais na ipaalala sa atin ni Lord sa oras po na ito. Kasi yung ginawa ni Kristo is very effective po talagang maray. This week kasi yung talagang kitang-kita po ang pagtitira ng kaaway sa aming mga buhay, lalo na sa kalusugan. Yung asawa ko, ilang araw dinaramdam na yung tiyan niya na hindi normal ang kanyang tiyan, tapos nagbabawal talaga siya. Tapos, yung isa ko namang anak, pinalintura, dinagnat nung Friday.
Tapos, ako, ganun din. Inaatake din ako personal, yung puso ko. Pagkatapos, basta sa iba't ibang parte ng aking katawan. Dati, ang iniisip ko niyan, sabi ko, hala, baka mayroon akong tinatagong nagawang kasalanan na hindi ko nabibitawan. Baka yun ang hinahabol ng demonyo sa akin. Kaya, nagkakaganito kami. Pero, nung Miyerkules, nung nag-prayer meeting kami, habang nag-worship na kami, nag-pray na, umiiyak talaga ako kasi sabi nung preacher nung Miyerkules, yung hindi na nakakapag-pray, magbalik kayo sa pag-pray nyo, mag-commit kayo ng oras kung anong oras ang gusto nyo ibigay kay Lord sa pananalangin.